naubusan pagpabuhay. Lalong matagal. Sige mo tanggalin na. Sandali. Ikaw ko muna. Dagdagan ko muna tubig. Good morning, hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, good day po sa inyong lahat. At dito po tayo sa Joyette's Farm. Ang ating video for today is mag-fix po ng yung water pump at yung bomba ng tubig. Kailangan mapapanik yung tubig para hindi na mamamatay. So pinalagyan ko ng gate valve para yung tubig ay mag-stay sa taas, hindi bababa sa baba para madaling buhayin. Ayan, at pinabili ko si Daniel, nag-cost ng 1,705 yata. Yan yung amount, naging 1,705 yung gate valve. Medyo mahal siya pero worth it naman na para hindi na maghirap magbuhay ng water pump at saka nung poso, ng bomba. Yan mga ka-BSK, ito pong nakikita nyo ngayon, ito po yung nasa tagiliran po ng bahay, nasa may tapat po ng gate. At ayan po yung dayap, parang lime. Tapos yung gate dyan, andyan po yung gate sa likod. Yun, sa anino ko doon sa may likod. Ayan po ang pinaka-side po ng bahay. At yan ang neighbor natin. Ayan, samahan nyo po kami. At pinipix na po yung, yung ating bomba ng tubig. Tara po, samahan nyo po kami. Ay, oo. Kaya pala nalalaglag. Wala pa naman sinilas kayo na. Yung Mayroon po yung sinilas. na sana yung hindi ganyan. Yan dito po. Patingin nga yung sinilas. Oo. Ito yung ganito. Ay, oo. Kaya pala nalalaglag. Wala pa naman sinilas kayo na. Yung Mayroon po yung sinilas. na sana yung hindi ganyan. Yan dito po. Patingin nga yung sinilas. Oo. Yung sa amin walang nut na ganito eh.
Yan, mayroon. Meron to, hinahawakan ko. Yan mga KBSK viewers. Yeah, they fixed the water pump by using a regular rubber, like sleepers. You know, they mold it, they cut it so that the water stop going down. Yeah, they improvise the rubber inside, so for a while until we buy the right one. So yan, napaandar na po nila yung bomba. Sira yung pinaka stopper niya na rubber para hindi bumaba yung tubig. So yun, they make a improvise by using a regular rubber, yung rubber ng slipper. Ayan, nag-obra naman, pero we're gonna change it when we buy the right one. Ayan, at mandar na rin yung yung water pump, na very easy lang because the water is already there on the top because of the gate valve that we put it. Ayan, now the water is running good now. Ayan, at after that water pump fix, pinagpatuloy ni Daniel ang putting net around the fence, the cyclone wire, kasi malalaki butas para hindi lumabas yung mga chicks, yung mga baby chicken. Ayan, para hindi makalabas at hindi makain ng eagle at saka ng crow. Ayan, nilalagyan nila paikot, konti na lang, matatapos na. At ito, pinakita rin namin sa inyo yung mga alaga, our livestock. Some chicken have chicks already, but because of the too many eggs, they can even control to have a good egg, because it's too many. Hindi nila masukuban maigi, so hindi napipisahan yung lahat, so we have to fix it. Maglagay kami ng many nests para iklogan nila ng the right chicken, and walang halo ba, ganun, para nun mapisa ng gusto. So yan, yung isa pang manok na nagpisa rin is only 2 chicks. Dalawang sisiw lang na meron siya, kasi nga sa dami ng iklog, hindi napipisa lahat dahil hindi niya nasusukuban lahat, kasi halo na yung mga egg ng iba't ibang chicken. So we have to fix that. Kailangan namin maggawa ng maraming nest. Ayan, at ito namang turkey, that's a turkey, white turkey. Now is laying egg again. Ayan, sana magpisa ng kung ilan man ang egg niya, mapisa ng tuluyan, kasi maraming namatay. Dapat marami na yan. So sabi nga nung nakaraang caretaker, marami namatay, but he was scared to tell me na namatay yung mga alaga niya. So, but the bad thing, lalo akong nainis dahil I don't even hear anything kung saan napunta ba, ganun. So now, yan, sana yung pabo magpisa ng tama. And then this Bengala I put in the cage again,
Kasi yung mga kasama nila ng livestock, inaaway nila, hindi makakain dahil takot sa kanila. So on my last upload video, nakita nyo hindi makakain yung mga bibi dahil nahabol nila. Yun, kaya yun, binalik natin sila sa kulungan para mag-itlog sila ng tama at maparami natin. And then ito namang mga goat, yan. So far masigla sila ngayon dahil nakakalakad-lakad sila. Yun, ngayon alam na nila kung saan sila pupesto. Pag pumanik sa taas, they go on their own place. Kaya yan. So ano na sila, well trained na ngayon. So kailangan na mapakain ng tama. So as I told to Daniel na kailangan maraming damo kaysa sa feeds. So yan, lagi niyang sinusoga. So now masaya na yung ating mga goat. And then now if you can see our ducks and goose and Peking duck, they're happy to eat now. Wala nang mahabol sa kanila. If you can see, yan, sila na lang. Walang tumatakbo, walang. Then because the Bengala was already on the cage sa kanilang kulungan, sa kanilang bahay na, So wala, hindi na nila mahabol yan. So they're free now. And then the chicken, ayan, medyo sumisigla na rin sila. Lahat active. Ayan. So kailangan natin na magparami nito kasi marami din daw namatay. So now nakita ko parang busog na sila. They laying egg too much now. So kailangan natin ng nest na marami. Ayan mga ka-BSK, at yan ang maghapon natin ngayon sa dito sa farm. Napakita ko lahat sa inyo yung mga ating mga livestock. Ayan. So yung mga chicken, na sila ngayon, parang hindi na sila stress. Na-stress na lang dahil habol lang sila yung mga lalaki. Ayan, siguro medyo separate natin yung mga boys siguro. Mag-release lang tayo ng mga dalawa na lalaki para hindi sila maglaban-laban. So, yan, tingnan natin yan kung makagawa tayo ng cage. Now, ayan, kung nakikita nyo yung gamit ko itong CCTV camera. Pinuntahan ko yung ginawa nila ng Kuya Au, Kuya AU Vlog 04 ng Gapan Nueva Ecija. Nagpunta sila dyan and company. Kasama si Kuya Randy 21 at si XOFW TV kasama at Kuya Au and family. Ayan, ginawa nila yung swimming pool ng ducks. Ayan na yun, ginagamit na nila. So kasi hindi pa sanay yung mga ibang bibi na andyan yung tubig. Yung old pinatanggal na natin, ala ng tubig. So babagbagin na yung harapan para maging nest ng mga bibi. Yun, lalagyan na lang ng bubong. Ayan mga ka-BSK, at aking na yung maghapon ng Joyous Farm. Ayan, sana sa susunod uli at pag-update sa ating farm at yung kung paano sila lumaki ngayon, masusubaybayan na natin. Yan, sana dumami na ng gusto para naman masarap sa mata, Ayan, yung isang Peking duck, palagay ko ito mangingiklog. As you can see, balisa siya.
he went to swimming. Tapos, ayun, pumunta doon sa ilalim ng brother ng mga sisiw. Ayun, tapos tamakbo dito. Then, kukuha siya o hanap siguro ng pagkain dyan. Ayan, pupuntahan niya yung karamihan. Ayan po, siya. Ayan. Gamit ko pa po yung yung CCTV camera. Ayan na po yung yung kulungan ng manok at saka yung mga bibi na sanay po dyan sa corner na yan. So, dyan po nila pinakakain. Kaya, so siguro sabihin ko doon na pakainin malapit doon sa kanilang bahay at swimming pool. Ayan. Ayan mga ka-BSK, nakihalo na siya doon at nakikain na rin siya. Siguro mangiklog niya maya-maya. Ayan, natur ko na po kayo sa Joyette's Farm again, Zambales. Ayan, maraming salamat po sa panonood at tiwala. Ayan, dito na po muna at kita-kita tayo sa susunod na upload. Maraming salamat po dyan sa lahat at shoutout sa lahat ng aking viewers at subscribers at sa aking lahat ng friend. Sana dyan lang kayo parati at walang iwanan. Ayan, shoutout sa lahat. Maraming po salamat uli. Ingat-ingat po kayo dyan kasama kayo naroon. At dito na po muna. Ingat po and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye po.